Pastor, sa bigyang pribileyo na makapagbahagi ng aking buhay bilang yung nakaraang kong buhay ay nasa mundong pamumuhay na hindi nakakalugod sa Diyos. But nung ako ay nakapakinig ng salita ng Diyos at naunawaan ko ang katotohanan, kaya doon po nagsimula ang aking panibagong buhay. Way back 1977 pa ako nakakilala sa Panginoon bilang naging Kristiyano. Kaya buhat noon ay sumunod ako sa kalooban ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. Anong panahon, Pastor, na na-encounter mo si Kristo sa buhay? Yung panahon na yon ay ako ay nung niyaya ako ng aking kaibigan na dumalo sa isang pagtitipon sa papakinig na salita ng Diyos bilang parang gospel hour siya. Na doon ko po na unawaan na ako pala ay talagang makasalanan at walang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Anong paraan yung, Pastor, na nangyari sa panahon na yun na pag dito, yung na-realize mo na talagang buhay ay kailangan na makilala sa Kristo? Yung, kailangan ng makilala ang Panginoon, gawa kung hindi nakilala ng Panginoon, talagang mayroong pong kapahamakan ang sinasabi sa Bible na sa Biblia na kailangan ang tao ay kilalanin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at kailangan siya ipanganak pagmuli maging isang tunay na Kristiyano. Yun po ang naranasan ko sa aking buhay na buhat noon ay ako ay nagagalak at natutuwa dahil mas iba yung sumunod sa kalooban ng Panginoon at andun po kagalakan at nagagamit ako ng Panginoon sa pagmahagi ng salita ng Diyos. Testimony mo, Pastor, yung nung panahon na buhay mo noon at buhay mo ngayon, pagkakaiba mo? Ang pagkakaiba noon dahil yung buhay noon talagang sa buhay makamundo talagang hindi nakakalugod sa Diyos, pero iba ngayon yung buhay na naging Kristiyano na nandun po yung kagalakan at mga pagpapala ng Panginoon, ang lahat mga bagay talaga pinagkaloob niya pag ikaw ay sumunod sa kanyang kalooban. Pero may mga challenges, Pastor, di ba, bilang Kristiyano? Anong mga challenge sa'yo na para patuloy kang sumunod sa kalooban ng Diyos? Ang challenge sa mga hamon doon sa buhay Kristiyano, kailangan ay ipakita mo na ang buhay na yung tunay na patotoo bilang tunay na kilala sa Panginoon at iba yung buhay na nasa mundo na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya salamat na naunawaan ko ang salita ng Diyos at nagpapatuloy hanggang sa ngayon sa paglilingkod sa Kanya sa kasalukuyan. Anong mga Bible verse, Pastor, na tandaan mo na naging tatak sa iyo? Yun yung pinaka-life verse ko na ako yung kakilala sa Panginoon bilang naging isang Kristiyano. Yun po sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are all pass away. Behold, all things are become new. Talagang matindi talaga yung pagbabago ng Panginoon, Pastor? Ano pong mga binago mo talaga sa iyong karakter? Okay, so ang binago sa buhay ko dahil nung ako po hindi naging Kristiyano, nandun po yung pagmumura, yung mga bisyo na sanlibutan, na akala ko masaya na ako doon pero kabaliktaran pala, hindi ganun ang totoo. Kaya yun po ang nakikita ko yung pagbabago ng Panginoon sa buhay. Basta tayo po ay magpasakop sa Kanya at ika nga yung isubmit natin ating buhay upang siya po ang mag-direct sa buhay natin bilang mga Kristiyano. And then after nun, Pastor, nung na-encounter mo si Kristo, anong susunod na tuloy-tuloy na ginawa mo na nun? Ay buhat noon ay ako ay inandok yung buhay ko upang maglingkod sa Kanya at makapagbahagi ng naranasan ko kung paano ang Diyos, paano binago ako ng Diyos para ang tao pre ay mabago rin sa pamamagitan po ng buhay ko at sa salita niya. Nabanggit mo pa rin na, Pastor, na yung iyong family ay Christian na. So, sa tingin mo noon, Kristiyano ka na rin ng time na? Yun nga ang panahon na yun, alam ko yung mga magulang ko, mga pamilya ko, sila ay mga Kristiyano. Akala ko noon ako ay Kristiyano dahil sila ay Kristiyano na, pero hindi pala kasi ang pagka-Kristiyano pala, kung makikilala sa Panginoon, yan pala ay individual relationship with Christ. So kaya buhat noon ay talagang, no, ako'y nakapakinig at ako'y talagang doon ko nakita na kasi masyado akong pilosopo pa noon na na-twist nang napakinggan ko yung isang mensahero na na-twist yung aking natutunan. Kaya ang nangyari noon ay parang dumating sa buhay ko na nag-imbit tayo kung sinoong nais tumanggap sa Panginoon bilang maging Kristiyano. Ay ako ay lumapit sa altar
At ako'y napaiyak na talagang nakikita ko yung parang lumuag ang aking pakiramdam, nawala na yung parang bagang yung mga saloobin ko na talaga akala ko na ako ay Kristiyano na noon dahil ang mga magulang ko Kristiyano na. So, kasunod nun, anong nangyari, Pastor? Kasunod nun, buhat nun, talagang ang pagnanais ko na sumunod sa Panginoon at saka magamit ng Panginoon upang patuloy siyang mabigyan ng kapurihan at pakadala rin ako ng mga kaluluwa sa Panginoon. So, bilang talaga na nagpapatotoo na talagang dapat mong sabihin. So, tama talaga dahil yun po ang sabi sa Biblia kasi na kailangan talaga isuko natin ating buhay. Kung hindi isuko ang buhay natin talagang iba ang kainatnan dahil yun po ang sabi sa Biblia kasi kailangan pagtiwala sa Panginoon. Mga ilang taon ka na po, Pastor, nun? Yung time na yun ako, ako ay 20 years old pa lang noon, panahon na yun. Kaya ang pagkakilala ko, 1977. Tagal na po. Yeah. Hanggang sa nakaakay ka pa noon ng mga kaluluwa. Bali ang nangyari noon, ako ay naging Kristiyano na, mga magulang ko, mga kapatid ko, ako na mismo ang nagbahagi sa kanila ng kaligtasan. At pag kami ay nasama sa Panginoon, sama-sama kami bilang mga Kristiyano. Kaya mahalaga rin talaga, Pastor, pala na talagang ibahagi natin yung Ebanghelyo. Yeah. Mahalaga talaga buhat na ako nakaunawa, nakakilala. Talaga mahalaga talaga na kailangan ibahagi sa ating naratigan sa ating mga mahal sa buhay. So, ibig sabihin sa simbahan mo, Pastor, na pakinggan yung gospel. Yeah. Sa simbahan ko po napakinggan ng gospel na doon po na-preach ni Pastor. Nag-preach na isang lingkod ng Diyos, ng isang pastor. Nakala mo noon nung wala pa yun ay Kristiyano ka na. Akala ko Kristiyano ka na. Akala ko Kristiyano na ako noon. Siyempre magulang ko Kristiyano ka. Pero nung time na yun, doon mo na-encounter talaga. Yung time na doon ko na-encounter talaga na for how many times ako nakikinig. So, siguro kasi ang banal na espiritu kumilos at sa time na yun, nakikita ko marami pala na nalangin na ako ay makakilala sa Panginoon para maging instrumental sa aming iglesia, sa aming church. Talagang grabe yung biyaya at grasya talaga ng Panginoon. Yeah. Kaya tama ngayon kasi ang lahat ay biyaya ng Panginoon. Kaya sabi sa Bible, ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon sa magitan natin pananampalataya. Kaya salamat during the time na naunawaan ko ang salita ng Diyos at nagagamit ako ng Panginoon kahit na sa aking mga trabaho. Yung time na yun na nakapag-share ako, pagturo ng salita ng Diyos upang mga tao po makapakinig ng katotohanan ng pagpalaya sa tao. Nabanggit po sa akin noon, Pastor, yung napunta ka doon sa barko. Ano po? Totoo ba na ikay nagpuntang barko? Ako ay dating ako ay pagkatapos sa mag-aral, nagsisiman ako noon. So sa barko na yon ay talagang ginagamit ako ng Panginoon na pag ako ay nasampa sa barko, natagurian ako na pastor kasi pag may Bible ka pastor ka na. So doon every time kasi sa barko kasi ay kalimitan ako lang isang naging Kristiyano. Kaya pinapakita ko yung buhay ko doon yung dating buhay nandoon nakikita ko sa aking makasamahan. Kaya ang tanong, ano ang kaligayahan mo sa buhay? Ang kaligayahan ko sa buhay, yung hindi gumawa ng ginagawa ninyo, masaya na ako doon. Yung mga bagay na sanlibutan. Anong mga adjustment, Pastor, yung naranasan mo doon? Siyempre, yung buhay mo bilang Kristiyano at mga kasama mo doon ay mga, sabihin natin na mga unbeliever. So, anong naging adjustment mo doon? Talagang yung pinanalangin ko talaga na nandun po yung patience, yung humbleness, at saka yung perseverance sa mga, kasi normal kasi ang kalimitan kasi ito pagka sinabi Kristiyano ka, marami pang ngutya, but then salamat sa Panginoon dahil kundi sa biyaya ng Panginoon mahirap pagtagumpayan, but then alam ko ang Diyos ay nasa akin. Kasi sabi sa Bible kasi if God be with us, who will be against us? Kaya salamat na napagtagumpayan ko at saka ginagamit ako ng Panginoon na may abot ko sila ng salita ng Diyos at nandun po ang pag-iingat na every time nakaranas kami ng masamang panahon na talagang matindi. But then sabi ko, Lord, I'm praying na you spare us from any harm. At kasi alam mo buhay ng barko talagang grabe, malalakas alon, parang sabihin mo na pag umalon ayaw mo na pagbabarko. But then nandun po yung protection dahil bilang anak ng Diyos, parang inoprotektahan, despair niya aming buhay sa mga panganib ng panahon. Anong mga experience mo, Pastor, nung that time nandun ka sa barko? Kung paano ka makipagsalamuha at ano yung naging experience mo sa kanila? That time na yan na kasi binabahagian mo sila ng gospel. Kasi kailangan yung habang